Natanong ni Sigiri kung ano ang gagawin nila sakaling makaharap nila ang Tencent, tatakbo ba sila o lalaban. Ayon kay Gabamaro, kapag nangyari iyon ay kailangan nilang isagawa ang Plan B, ihanda ang sarili at harapin ang laban ng buong lakas. Dahil sa oras na makasalubong nila ang Tencent, halos imposible na ang makatakas mula sa kanila. Sinabi ni Ran sa kanila na walang silbi ang paglaban laban sa kanya at inutusan si Mei na bumalik sa kanilang panig dahil pinalayas umano siya ni Rien dahil sa pagmamahal. Ibinahagi rin niya na malapit nang makumpleto ang Elixir of Life, isang tan na hindi ginagawang puno ang mga tao. Nagulat si Gabamaro nang malaman na natutunan nila ito sa tulong ng isang human at sa kanilang kumpletong research tungkol sa Waitono Flower. Ayon kay Ran, kailangan na lang nilang mag-acquire ng sapat na tan habang sinisimulan na ni Rien ang Hakiji Fukusho ritual. Samantala, sinabi ni Mei na nami-miss niya sila pero naiintindihan na niyang hindi siya katulad ng Tencent. Bumalik siya upang makita sila, magpaalam, at umalis sa isla. Dahil dito, sinabi ni Ran na tapusin na nila ito, nagsisimula na rin ang ritual at kailangan na lang ang mga offerings, kaya naghanda na siya para sa laban. Isang paraan lang ang alam nila Gabamaro para manalo, sirain ang Tondan ng Tencent sa pamamagitan ng pagpapahina ng kanilang tao o paggamit ng attribute advantage. Ipinaliwanag ni Xian na mas malakas ang fire, tao, ni Gabamaro laban kay Greyfan na metal attribute pero mahihirapan siya kay Ran na water attribute, kahit masira ang Tondan nito ay hindi pa rin niya ito mapapatay kaya hindi siya mananalo mag-isa. Kaya inutusan ni Gabamaro si Sigiri na isama si Mei papunta sa Elixir Room habang sila ni Yuzuriha ang haharap kay Ran dahil Earth attribute ang kahinaan nito. Pero sinabi ni Mei na ang lugar kung nasaan sila ay hindi ang Rentan Palace o Elixir Room. Biglang umatake si Ran ngunit agad itong naiwasan ni Gabamaro at maging ang mga sumunod na atake ay madali niyang na-dodge. Ipinaliwanag ni Ran na ang lugar ay ang kanyang Duan Palace at siya ang may gawa ng constructions at statues sa isla. Binago niya ang castle layout para i-counter ang kanilang pagpasok at gumawa pa ng tan illusion para iliga sila. Pinigilan niya si Mei na kumilos kaya agad sumugod si Gabamaro at sinabihan si Yuzuriha na sundin ang plano. Kahit tuloy-tuloy ang pag-atake ni Gabamaro ay madali itong naiwasan ni Ran at sinabi nitong hindi siya mapapatay. Nakapwesto si Yuzuriha sa likuran ni Ran at naalala ang ideya na lagyan ng tao ang weapons, kaya nilagyan niya ng tao ang kanyang kanay at ibinato, ngunit wala itong epekto kahit mas malakas ang attribute niya. Ipinaliwanag ni Ran na pinanipis at pinagsama-sama niya ang kanyang tao at napansin ni Gabamaro na ang buong katawan nito ay nababalot ng matigas na tao armor. Muling sumugod si Gabamaro para lumaban, ngunit pinigilan ni Ran ang isa niyang paa kaya napilitan siyang makipagpalitan ng atake ng harapan. Nakawala siya at nagpaulan ng mga bato kay Ran pero naibalik lamang ito sa kanya at siya pa ang napuruhan. Napansin ni Yuzuriha na dehado sila, ngunit sinabi ni Gabamaro na huwag mag-alala dahil inaasahan na niya ito at inutusan siyang simulan na ang plano. Habang papalapit si Gabamaro, pinagmamasdan siya ni Ran at napansing walang pagbabago sa kanyang tao, ngunit dahil sa pagiging kampante nito ay bigla na lamang siyang nasapak ni Gabamaro sa mukha. Hawak ni Rien ang ilang talisman na may mga pangalan ng mga taong nagpunta sa isla na kinakailangan para sa ritual. Ipinakita rin ang eksena kung saan ibinigay ni Choubei ang lahat ng pangalan kapalit ng kaligtasan ng kanyang kapatid at handa siyang kumampi sa kanila para sa kanilang kapakanan. Sinabi rin niyang siya mismo ang magre-recruit sa kanyang kapatid at huwag na silang makialam. Sa bawat pangalang isinusulat ni Rien sa talisman na nagiging abo, ibig sabihin ay patay na ang taong iyon. Nang hawakan niya ang talisman ni Xian, sinabi niyang malakas ang mastery nito sa tao, ngunit hindi nito kayang patayin si Zujin dahil sa attribute disadvantage, ganoon din sinurugay na may water attribute tulad ni Zujin, kahit epektibo ang atake nila, kulang pa ang skill sa tao. Gayunpaman, may nadetect si Rien na matinding galit at ayon sa kanya, ang emosyon ng human ay may malaking epekto sa tao, kaya hindi ito dapat maliitin. Samantala, haharap sila Fuchi at Gantetsusai kina Taofa at Jufa sa Bochu Palace, kahinaan ni Taofa ang metal attribute ni Fuchi, pero kulang pa ang training nila sa tao, habang fire attribute naman ni Jufa ang kahinaan ni Fuchi, kaya kampante silang mapapatay ang dalawa. Nandoon din si Choubei na magre-recruit sa kanyang kapatid at sa huli ay sinabi ni Rien na dapat nilang pagtuunan ng pansin si Gabamaro. Balik sa laban nila Gabamaro, ipinaliwanag niya na ang attributes ay parang direksyon ng agos ng tao. Ang restoration ay daloy na sumusuporta habang ang panghihimasok ang humahadlang dito. Ngunit dahil napakalakas ng agos ng Tencent, hindi sapat ang standard principles laban sa kanila. Ayon kay Gabamaro, may tatlong paraan para makalaban, pansamantalang magpakita ng mas maraming tao, pahinain ang tao, para makaiwas sa atake, o sabayan ang agos ng kalaban at ibalik ito sa kanila.
Natutunan niya ang mga ito sa training nila, ang pagpapahina ng tao mula kay Yuzuriha, control mula kay Shien, at ang pagsabay sa agos sa pamamagitan ng pagsasama ng katahimikan at matinding damdamin, pati na ang pagtuon sa gitnang landas na itinuro ni Sigiri para makaiwas sa mga atake. Dahil sa pinagsama-samang kaalamang ito, nagawa niyang mapuruhan si Ran, ngunit agad din itong nag-regenerate at pinuri pa siya, tinawag itong talento. Mariing sinabi ni Gabamaro na hindi ito talento kundi huling alas na desperado niyang ginawa gamit ang kaalamang nakuha sa mga nagsakripisyo. Samantala, nakawala na si Mei sa pagkakatrap at sinabi ni Sigiri na aalis na sila para kunin ang elixir. Sinubukan silang pigilan ni Ran ngunit hinarang muli ni Gabamaro. Nang isipin ni Ran na gagamit muli si Gabamaro ng tao, pinahina niya ito at sa sandaling iyon ay umatake si Yuzuriha at hinati ang katawan ni Ran. Muli sanang aatake si Yuzuriha pero pinigilan siya ni Gabamaro at mula sa naputol na katawan ni Ran ay tumubo ang tila mga bulaklak bago ito mag-transform sa isang halimaw. Nagpakawala ng malakas na suntok ang halimaw na si Ran at sinundan ito ng sunod-sunod na pag-atake, dahilan para mapatalsik si Gabamaro palabas ng palas. Samantala, si Yuzuriha ay nagdurugo sa tiyan dahil sa nakabaon na bato. Sa isang iglap, tinuhad ni Ran si Gabamaro, hinawakan ng ulo nito, at marahas na ibinalibag sa lupa. Lumapit din si Ran kay Yuzuriha, ngunit tinamaan ito ng batong ibinato ni Gabamaro na kahit nanghihina ay patuloy pa ring lumalaban. Ginamit ni Yuzuriha ang kanyang weapon para iligtas si Gabamaro at tumakas sila, ngunit naabutan pa rin sila ni Ran at agad na umatake. Nagawa itong harangin ni Gabamaro, pero dahil sa sobrang lakas ni Ran ay muli siyang napuruhan at tinapon palayo. Sa kanyang huling lakas, naalala ni Gabamaro ang sariling pangako, wala siyang balak mamatay, ang kanyang layunin ay makauwi ng buhay, mabuhay, at muling makita ang kanyang asawa. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.